Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Miyerkules. Garantisadong mabilis lang to. Ipinunto ng prosekusyon sa submission on the merits sa Day 2 ng Confirmation of Charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga insidente ng pagmamalabi sa police operations na humantong umano sa pagkamatay ng mga biktima, kabilang na ang ilang high profile sa narco list. Pero ayon kay Attorney Salvador Panelo, kung may extrajudicial killings, papaano maipapaliwanag ng mga taga-usig na mahigit 100 mga pulis ang nasawi sa paglaban ng kriminalidad sa Duterte administration. Narito ang report. Iminapa ng ICC prosecutors ang umano'y extrajudicial killings sa mga police operations sa drug war ng Duterte administration. Dito sinasabing ilang mga programa ang nagresulta gaya ng Tokhang, Oplan Double Barrel at One-Time Big Time Operations. Mainit na usapin ang salitang neutralize kung saan ito ang ipinag-utos sa mga kapulisan para sa mga kriminal. Ayon sa prosekusyon, sa pahayag ng mga testigo, nangangahulugan daw ito ng pagpatay. Gaya na lamang sa ikinasang one-time big-time operations ng PNP Region 3, August 15 at 16, 2017, kung saan 32 katao ang nasawi. Your Honours, 32 individuals killed by the police in Bulacan in a 24-hour period. You would imagine this would be a major national incident. So how did Mr. Duterte react to this shocking news? Let's hear what he said, and for reference, this is tab 147. Yung namatay daw kanina sa Bulacan 32 in a massive raid. Ganda yun. Makapatay lang tayo ng mga another 32 every day, then maybe we could reduce the what ails this country. Pero ayon kay Attorney Salvador Panelo, Filipino legal team ng dating Pangulo na nasa The Hague ngayon para magbigay suporta at makatulong na rin kung kinakailangan, sa anong kalakaran daw ba napatay ang mga sinasabing biktima? Nag-emotional appeal sila sa mga judges. Sabi nila yung mga biktima, mahihirap, kawawa naman, walang trabaho. Ngayon wala na yung mga hindi ko napatay. Kung madalit sabi, inililihis nila, naiintindihan ko, naunawaan ko yung dalamhati ng mga biktima. Pero hindi naman tayo maghuhusga batay sa damdamin ng biktima. Kailangan, kung meron kang kaso, patunayan mo na yung mga diwanong biktima ay namatay na hindi illegal. Tinatakasan mo at pinagtatakman mo lang kung ano nangyari sa kanila. Itinuturo rin ng prosekusyon bilang isa sa mga patunay ng pamamaslang sa war on drugs ang pagkamatay ni na Albuera Leyte Mayor Ronaldo Espinosa noong 2016 at Ozami City Reynaldo Paruhinog noong 2017. Ang narcolist o Duterte list daw ng dating Pangulong Duterte na naglalaman ng 150 pangalan ay patotoo na may direktang kinalaman ang dating punong ehekutibo dahil sinabi rin ito sa kanyang speech na inaako niya ang responsibilidad sa kung anuman ang mangyayari. Out of one side of his mouth, quietly, occasionally, he would speak about self-defense. This was Mr. Duterte, the lawyer, keenly aware of his own legal jeopardy, especially once he was no longer president. And out of the other side of his mouth, loudly, frequently, he would say, "Kill, and I will protect you, I will pardon you, and I will promote you." Sagot naman ni Attorney Panelo, papaanong basta na lamang pinagpapatay ang mga sinasabing biktima? Gayong marami ang nalagas at lubhang nasugatan sa hanay ng kapulisan. Sinasabi nila na pinatay ang mga biktima ng walang kalaban-laban. Sagutin nila yung record ng nakatala. Paano nila may papaliwanag kung totoong pinatay ng walang kalaban-laban ng mga biktima kung nangyari man ang labanan? Paano nila may papaliwanag
na mahigit 100 ang napatay na pulis in connection with police operations against those involved in drug. Paano nila mapapaliwanag na mahigit 100 ang seriously injured? Kung totoong basta pinagpapapatay lang sila, how will you explain those deaths? Ipinunto rin ang papel ng mga sinasabing co-perpetrators o kasamahan daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtatatag ng Davao Death Squad o DDS. Ayon kay trial lawyer Robin Croft, pinalawak daw ito sa national level ng dating Pangulo, kabilang sa isinasangkot si Senador Bongo, Senador De La Rosa, PNP officials noon sa Davao na sina Vicente Danao, Camilo Cascolan, dating NBI Regional Director Dante Geran at Attorney Vitaliano Aguirre na umaabogado raw sa mga DDS. Halimbawa na lamang ang PNP Command Memorandum Circular No. 16/2016 na naging batayan ng Oplan Double Barrel na nag-utos sa pulisya na in-neutralize ang mga suspected drug criminals. In the first 25 months of Mr. Duterte's presidency, the number of suspects killed by police increased by 590% across the Philippines. Your Honours can see the evidence of a police insider on your screens. He said that if his boss did not kill enough people during police operations, he would lose his post and be replaced. Kabilang daw sa planong neutralize na gagawin sa mga kriminal ay ang pagpaslang sa mga ito. Pilit nilang pinaniniwala ang mga judges na si Presidente Duterte ang nagplano, ang nagpapatay sa mga biktima di umano. Sinasabi nila 30,000 pero hanggang ngayon wala naman sila nalistahan kung sino yung 30,000 na yun. Kung anong kalakaran, under what circumstances these people died or were killed and who killed them, anong petsa, what time, wala lahat yan. Payo naman ni Attorney Panelo kay Senador Bongo na isinasabit na bilang co-perpetrator, huwag magpapahuli. Kailangan labanan niya, hindi siya dapat magpahuli. Hindi pa pwedeng mapasailalim siya sa kapangyarihan ng isang dayuang hukuman na wala namang kapangyarihan o walang jurisdiction sa ating bansa. Bukas, ang depensa naman ang sasalang sa submission of merits kung saan sila ang maglalatag ng mga ebidensya at argumento para patunayang hindi na dapat umusad ang pagliliti sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Attorney Sal, hindi pa sila nagkakausap ni Lead Counsel Nicholas Kaufman at sa ngayon, nag-oobserba pa lamang sa takbo ng mga pagdinig. Malaki ang tiwala ng mga sumusuporta sa pamilya ng drug war victims na handa nang umusad sa full trial ang kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Dahil sapat umano ang ebidensya na iprinisenta ng prosecution team. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Gillian. Para sa National Union of People's Lawyers o NUPL na kinabibilangan ng mga abogado ng drug war victims, sapat ang argumento ng prosekusyon para umusad sa full trial ang kasong Crimes Against Humanity ni former President Rodrigo Duterte. Ayon sa NUPL, malinaw at tiyak ang sakdal laban sa dating Pangulo. Kabilang dito ang mga EJK na isinagawa ng Davao Death Squad, pagpatay sa high-value targets, at police operations na nagresulta sa pagkasawi ng mga drug suspects. Naniniwala ang grupo na nagsusulong na panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte na overwhelming o sobra-sobra ang ebidensya na papabor sa prosekusyon ng kaso. Sa pahayag ng Duterte Panagutin Europe, nagpresenta ng malinaw na ebidensya ng polisiya ng pagpatay kaugnay ng war on drugs ng prosecution at common legal representatives of victims. Positibong pananaw nila na mapanagot ang dating Pangulo. Pumunta ako dito para ipakita sa buong mundo kasi karamihan ang nakikita nila sa news ay mga pro-Duterte. Gusto ko ay may makita rin nila na merong kagaya ko na gustong suportahan yung mga EJK victims at panagutin si Duterte sa kanyang mga kasalanan sa mga Pilipino. Nung mamatay yung kapatid ko, wala namang magtanggol sa kanila kasi hirap lang kahit sinong lapitan, wala silang magagawa kasi
ni Duterte, malakas. Ngayong Miyerkules, pahinga muna sa hearing ang Pre-Trial Chamber 1 alinsunod sa rekomendasyon ng panel of experts na nagsagawa ng medical examination kay Mr. Duterte. Para sa pagsaalang-alang ng kalusugan ng dating Pangulo, nagpatupad ang ICC ng ilang adjustments, kabilang ang isang araw na pahinga sa gitna ng serye ng hearing. Itutuloy ang pagdinig sa Huwebes kung saan magkakaroon ng submissions on the merits ang defense team na pinangungunahan ng lead counsel na si Attorney Nicolas Kaufman. Naglaan ng chamber ng 3 oras para ipahayag ng depensa ang kanilang mga argumento kontra sa mga ebidensya ng prosecution. Sa 4th and last day ng confirmation of charges hearing, binigyan din ng depensa ng extra 30 minutes para makapagbigay ng karagdagang submissions on the merits. Sa bahaging ito, ipapahayag ng depensa kung bakit kulang o hindi totoo ang kaso laban sa dating Pangulo, partikular na sa alegasyong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs. Ipapakita ng depensa ang ebidensya nila at testimonya na susuporta sa kanilang panig. Inaasahan ring ipapaliwanag ng depensa kung bakit hindi pasok sa jurisdiction ng ICC ang kaso. Questionin din ng depensa ang ebidensya at testimonya ng prosecution. Sa pagdinig ng ICC kahapon, inilatag ng common legal representative sa mga biktima na sina Attorney Gilbert Andres at Attorney Paulina Masida ang sinasabing sistematikong pattern ng mga pagpatay kaugnay ng war on drugs. Michelle Galiang para sa All TV News, Channel 2. Mapapanood nyo pa rin po ang live streaming sa pagdinig ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC sa The Hague, Netherlands bukas sa All TV News PH sa Facebook at Planet Cable Channel 3. Alas 5 ng hapon hanggang alas 10 po yan ng gabi. Sa iba pang mga balita, panawagan laban sa korupsyon at dinestiya ang sigaw sa Trillion Peso March kasabay ng paggunita sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power. Umaga pa lang mabigat na ang trapiko sa White Plains sa isinagawang prayer march ng iba't ibang civil society groups at religious groups bilang paggunita sa 40th anniversary ng EDSA People Power. Nag-alay ng bulaklak ang National Historical Commission of the Philippines sa People Power Monument. Tinatayang 30,000 katao ang lalahok sa mga aktibidad ngayong araw sa paligid ng People Power Monument. 14,000 police force sa kahabaan ng EDSA at iba pang lugar sa NCR ang ipinakalat ng PNP. Red alert status din ng Armed Forces of the Philippines bilang suporta upang tiyakin ang kaayusan at seguridad sa paggunita ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power. Samantala, hinarang umano ng otoridad mula Philippine National Police ang isang grupo ng mga rallyista mula Timog Katagalugan sa Mithi Street, Barangay 421, Sampaloc, Manila. Ayon sa mga rallyista, hinahanapan umano sila ng permit upang makibilang sa malawakang rally na gaganapin sa EDSA ngayong araw. Sa Naga naman, 3 estudyante ang umano'y sugatan matapos mabagsakan ng LED wall screen habang ginaganap ang paggunita ng ika-40 anibersaryo ng People Power Revolution. Naganap ito sa Naga Metropolitan Cathedral. Batay sa paunang impormasyon, bahagi umano ng setup ng stage ang LED wall na biglang bumigay at bumagsak sa mga estudyanteng malapit sa entablado. Sa sports balita, ipinaliwanag ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao kung dapat bang ituring na greatest of all time ng boxing si Floyd Mayweather Jr. kung ang basihan ay undefeated record lamang. Alamin yan sa mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. Balak dungisa ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao ang undefeated record at umano'y greatest of all time ng boxing na si Floyd Mayweather sa kanilang rematch sa Setyembre. Sinabi ito ni Pacman sa idinaos na ceremonial handover ng memorabilia ng mismong boxing legend na napasama sa National Sports Museum kahapon. This is not an exhibition. This is a real fight. Kung exhibition fight, noon pa nangyari yung exhibition fight. Kung GOAT ng boxing naman ang pag-uusapan, nag-object si Pacquiao dahil hindi lang anya si Mayweather ang may undefeated record na nagretiro sa boxing. Pero mas mahirap anya tapatan ang pagiging 8th Division World Champion. First 8 different division, which is the hardest accomplishment na in boxing. And the only one. The only one. Naging champion ako in 4 different decades. You imagine that? Bihira yung mangyari. First time in history. Enzo Laca, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts at mapapanood nyo na rin po kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.